Hindi nagtagal noong isang gabi, nang bumagsak ang mga meteor. Maraming magagandang bato ang nahulog sa planetang ito. Ang mga batong ito ay may mahiwagang kapangyarihan na hindi pa nakita ng sinuman. Ang mga tao sa buong mundo ay sinubukang pag-aralan ang mga ito at tuklasin ang kanilang mga lihim. Pagkalipas ng maraming taon, ang onyx stones ay kasing dilim ng gabi at umulan ng maraming nakakatakot. Lumitaw ang mga nilalang mula sa mga itim na bato na naging sanhi ng pagkagulo ng lahat, at sinisira ang mga tao, mga hayop, bulaklak, at mga puno ng mundong ito. Nang malapit nang mawalan ng pag-asa ang lahat, nagpakita sila. Sa ibang eksena, isang batang lalaki ang tumatakbo sa paligid ng lungsod. Nakikita niya ang isang piano na hindi pa niya nakikita. Biglang pinindot ng lalaki ang kamay niya sa keyboard dahilan para gumawa ito ng kakaibang tunog. Natakot ang batang lalaki. Sinabi niya sa bata na ito ay tinatawag na piano. Tapos nagpatugtog siya ng piano. Dahilan para magkagulo ang mga tao sa paligid. Dahil matagal na silang hindi nakarinig ng musika. Sa mundong ito, ipinagbabawal ang musika dahil makakaakit ito ng mga halimaw. Isang halimaw ang naakit sa musika na tinutugtog ni Tak. Pumasok ito sa lungsod upang hanapin ang lokasyon ng tunog. Agad itong sumugod kay Tak, ngunit napigilan ng isang music art na si Destiny. Si Tak ay isang conductor. Siya ang nagsasagawa ng sining ng musika at namumuno sa kanila sa tagumpay. Nang ginamit ni Tak ang kanyang kapangyarihan, mawawala ang kanang braso niya. Ito ay nagiging kapangyarihan na sumusuporta kay Destiny at pagkatapos nagkakaroon siya ng Magic Music Control Stick. Ito ay isang bagay na kumokontrol sa kanyang kapangyarihan, gamit ang isang sinyas mula kay Tak. Ginamit ni Destiny ang kanyan para tapusin ang halimaw. Pagkatapos gamitin ang kanyang kapangyarihan, si Tak ay napagod at nahulog sa lupa. Sinabi ni Destiny na ang halimaw ay isang average na level D2 lamang. Si Tak ay hindi makakarating sa New York sa kanyang kasalukuyang estado. Nais niyang kumilos upang mapataas ang kanyang pisikal at mental na kalusugan. Tapos isang babae na nakakotse ang dumating upang sunduin sila. Ang kanyang pangalan ay Ana, ang kaibigan ni Tak sa pagkabata, at sinasabi niya na siya ang nakakatandang kapatid ni Destiny, dahil pagod na pagod si Tak para bumangon. Si Destiny, tinulungan siya sa pamamagitan ng paghagis sa loob ng sasakyan. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa kanilang pagpunta sa New York. Si Tak ay pumirma ng isang kontrata kasama ang music art na si Destiny. Isinasaalang-alang niya na dapat nauuna ang musikang bago ang lahat ng bagay. Bagamat nagbabala si Ana na huwag makipagsapalaran ng mag-isa, hindi pa rin niya napigilan ang hilig niya sa pagtugtog ng musika. Sa loob ng kotse, walang ginagawa si Destiny. Kung di ang kumain, kailangan niyang metustusan ang kanyang nawawalang mga calorie. Huminto sila sa isang roadside diner para magpahinga. Plano nilang baguhin ang kanilang ruta upang maiwasan ang mga halimaw. Ngunit sinabi ni Destiny na puno siya ng calories. Kaya't lilinisin niya ang ruta para sa kanila para pumunta na sila sa New York at makatugtog ng piano. Si Tak ay sang-ayon sa ideya ni Destiny. Agad na nagprotesta si Ana, ngunit huli na. Si Destiny ay sumugod para labanan ang malaking bilang ng D2. Sumugod siya sa mga halimaw ng mag-isa. Mabilis na nagmaneho si Ana para habulin si Destiny. At pagdating niya, nakita niya si Destiny na nahimatay. Dahil sa kabiguan, naubos din ang lakas ni Tak. Kinaumagan ay hindi makakain si Tak, hindi rin niya magawang hawakan ang kutsara. Si Destiny ay patuloy sa pagkain ng cake upang madagdagan ang kayang calorie habang si Ana ay umiiyak at galit dahil walang nakikinig sa kanya. Nakaisip sila ng ideya na gumamit ng piano para akitin ang mga halimaw sa isang desyerto na lugar, at pagkatapos ay pupuksain nila ang mga ito ng sabay-sabay. Habang nakikipaglaban sa mga halimaw, si Tak ay tila pagod na dahil sa paggugol ng napakaraming enerhiya. Kung kaya't ang isang bahagi ng kanyang katawan ay nagbago. Paulit-ulit na gumamit ng magic cannon si Destiny para sa pag-atake, habang si Tak ay nagpapakawala ng kapangyarihan ng tunog, para mailabas ni Destiny ang kanyang tudong lakas at nang sa ganon ay magapi nila ang kalaban. Kinaumagan sila ay nagpatuloy pumunta sa New York.